Hello mga manay! Welcome sa ating kusina. Naghahanap ka ba ng recipe ng moist red velvet cupcakes? Naku, itry mo tong ating recipe dahil I'm sure na hindi ka mapapalpak dito. Pasok sa budget at madali lang sundan, kaya naman wag na natin patagalin. Naku, excited na akong i-share sa inyo to. Napakaganda, napakabango, at napaka-moist. Kaya naman tara, umpisahan na natin. So, nandito na yung mga kailangan nating sangkap at madali lang tong sundan. Again, yung ating mga sangkap na makikita ninyo ay naka-grams. Base ito kasi sa mga request ng ating mga viewers kasi nagre-request sila naman, ay baka naman pwede into grams naman yung inyong recipe. So, I got you. So, madali akong kausap. Kaya naman, tara, umpisaan na natin. So, meron tayo ditong paghahaluan natin ng mga sangkap, kailangan meron kayong salaan. So, sasalain nyo para hindi kayo ma-overmix. Mas mabilis ang trabaho. So, meron tayong mga kailangan gamitin, wire whisk, tsaka yung spatula natin. Then, so, unahin muna natin yung sangkap bago tayo mag-start, no? Meron tayo ditong cake flour. So, pwede rin naman all-purpose flour. Pero ang gamit ko kasi is cake flour kasi mas moist, malambot yung ating magagawa. Then, cocoa powder. Meron din tayong brown sugar, white sugar. So, paghahaluin natin yan parehas. Pero kung talagang wala, sugar lang, white sugar, or white sugar lang yung meron, go! Mas maganda nga lang pag ganito yung combination. Meron tayo ritong baking soda, baking powder, yung asin, 2 piraso ng itlog, tubig, yung ating oil. Gamit ko ay canola oil, fresh milk, evaporated milk, full cream milk, pwedeng-pwede. Then, ang gagamitin natin ditong kulay, kasi nakita ko siya, ang ganda. At nagamit din namin. So, Neko. Ayan. So, titimbangin din natin dyan kasi para at least maganda yung pagka-red velvet niya. Kasi, more on yung iba pag nalalagyan ng maraming kulay, di ba, may aftertaste, pero eto wala. So, unahin muna natin, salain. So, magsasala tayo. Ilagay ang ating cocoa powder na ang timbang ay 7 grams. So, mas mainam na salain para maiwasan yung overmix o yung pamumuo ng ating cocoa. Then, meron tayo ditong cake flour. Salain natin para hindi tayo natatagalan sa ginagawa natin. Lagi niyong sasalain. Pwede rin dito yung nabibili sa palengke na harina yung 3rd class, pero mas maganda kasing klase is ganito. Cake flour or yung all-purpose flour. So, nakikita niyo yung mga buo-buo na yan. Kapag hindi nyo kasi yan nasala, ay nyo may tendency na ma-overmix kasi mix tayo ng mix, hindi natutunaw. Pangalawa, may kita niyan sa cupcake ninyo kapag kinain nyo may buo-buo. Then, pagkatapos nun, ilalagay na natin tong ating baking powder na 8 grams. Then, 4 grams ng baking soda. 3 grams ng salt. Mix natin. So, i-mix lang ng maigi. Mix nyo lang na maigi ng ganyan. Kapag na-mix na natin, kunin natin itong pinaghaluan na to. May pinaglagyan ng harina para wala tayong masyadong mga eklabus. So, dito kasya ba? Pagsamahin natin ang white and brown sugar. Then, next, yung ating 2 pirasong itlog.
100 grams ng brown sugar, then 80 grams ng white sugar. Sa egg naman natin is 100 grams, 2 piraso. So, 50 grams yung timbang ng isang egg. Mix lang natin ng ganyan. Kapag na-mix na, maglagay tayo ng ating oil na 120 ml. Then mix. Kalimutan ko maglagay ng vanilla. Wait. Kuha lang tayo. So sa vanilla, kailangan lang natin is 1 teaspoon. Mix lang natin ng ganyan. Then once na okay na, minsan po hindi pare-parehas yung pagkain ng harina na ginagamit natin. Like ko naman sinasabi yan, may matakaw, may hindi, sakto lang. So, kailangan kapag tingin nyo masyadong malapot, add lang kayo ng tubig or fresh milk. So, lagay muna natin to dito. Sairin natin lahat. Kasi kasama sa timbang yan. Sairin, sairin, sairin. Ganyan. Then, maglalagay tayo ng food color. Gamit ko is, ito yung Chinese red na Neko. Kita? So, timbangin natin. Kasi kapag napasobra tayo, mahirap naman. Kailangan natin tinitimbang para tama yung sukat ng bawat sangkap na nilalagay natin. So, dito is kailangan natin is 2 grams lang. Huwag niya sasobrahan. Pero kung gusto niya ng mas pulang-pula, go. Lagay na rin natin dito para matunaw. Then, mix lang natin. Ganda na, oh. At ilagay yung ating fresh milk. Then, mix. Yung fresh milk pala natin, ayan, 110 ml. Then, maglagay din tayo ng tubig, 100 ml. Kita ninyo? Sakto lang, di ba? Ganda ng pagka-red. Tsaka hindi kayo ma-overmix kapag sinasala nyo yung harina. Mabilis lang. Alam mo yung kalmado lang. Yung halong maganda ba? Yung hindi ka haggard sa paghalo. O, smooth kagad, di ba? Ganun lang kadali. Mix lang natin ang ganyan. Makikita nyo napaka-suwabe na ng cake batter ninyo. Kapag ganito na, ihanda ang ating mga cupcake liner. Then, syempre, mas mainam, mag-preheat na rin kayo ng inyong oven. Kasi hindi naman to kailangan ng patagalin pa. Pero kung halimbawa, marami kayong ginagawa, so manay, pwede ba to na patagalin? Lagay nyo lang sa chiller. Pero kailangan i-consume nyo ng 24 hours, ma-bake nyo na rin. So, kuha na tayo ng ating mga cupcake liner. So, dito gagamit po ako ng cupcake liner na ang size nito ay 4 ounce. So, malaki po ito, ha. Pwede kayo gumamit ng mga 3 ounce. So, nasa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin. Pwede rin ng 2 ounce. Ang texture niya nga pala ay, ayan, kita nyo? Runny. Then, maglagay lang ng sapat na dami. Ganyan. Yung cupcake liner ko pang pang muffins. Kinat ko lang yung dulo. So pagkakasyahin natin to dito sa
6 na to. Yan. Sa iri ninyo. Kasi saktong-sakto to sa 6. Then, ibibake lang natin to sa init na 160 Celsius ang init. Or 140 to 160 para hindi siya mag-doom or yung, alam mo yun, yung umumbok, yung pagkalsa. Kailangan sakto lang. Lalo na kung maglalagay kayo ng frosting. Siyempre, ayaw natin na paalsahin. Pero pag gusto nyo paalsahin naman, lakasan nyo yung init. Ayan, dugyot natin ngayon. So, ayan. Pwede na natin tong ilagay or i-bake sa ating preheated oven. Sa pagbe-bake nito, magpainit ng oven ng 160 Celsius ang init. Lutuin ng 30 minutes. Pagkalipas noon, babaan ng 140 to 150, then another 15 minutes hanggang sa maluto yung ating binibake. At eto na, mainit-init pa ang ating moist red velvet cupcakes na pwede ninyong gawing panghanap buhay at pwede rin tong gawing cake base. Mainit pa talaga to mga manay Ayan o, grabe, ang ganda ang moist niya. Magmo-moist pa yan kapag na-rest. So, tanggalin natin. So, pwede kayo dyan maglagay ng frosting na cream cheese. So, wala na tayong time para magturo pa ako, no? Next time na lang. Diba, gawin ulit natin. So, eto, at least, ang kagandahan dito, meron na kayong idea, lalo na dun sa mga naghahanap ng ganitong recipe na moist, tapos, pwede rin pang cake base, ganyan. Para sa mga naglalaro. Ayan, oh. Wow, yan. Napakagandang, ay, nako, pag nandito kayo, hindi lang ang ganda niyan tignan, ang bango. Kasi hindi siya yung normal na, na cupcakes na maliliit. Malalaki po ito eh. Pang siya, pang muffins. Ayan, oh, ang laki. Tapos, kung gagawin niyo naman siya na halimbawa, gusto niyo gawin na pang cake base, mas babaan niyo pa doon. Mula sa pagsala, ang gawin niyo lang is 140, ganun lang. 140 to 150, ganun lang. Para yung alsa niya is nagpa-flat lang doon sa round pan natin. So, meron na kayong pang cake base ng inyong cake. O, diba? Lalo doon sa mga nagre-request ng red velvet, gusto yung moist. Eto na yon, i-try ninyo. So yan, pwede na natin tikman at kitang-kita nyo yung pagka-moist ng ating red velvet. At kung mapapansin nyo yung kulay niya, mas darker na red dahil nga sa liwanag dito sa pinagbibake natin. At unang-una dahil gumamit tayo ng brown sugar, so naka-effect yun, nakadagdag ng pagka-dark ng kulay niya. Pero kung pure na white yung gagamitin nyo, mas ma-achieve nyo or mas makikita nyo yung ganda ng pagka-red velvet ng ating cupcake. Pero yun nga, kaya tayo naglalagay ng brown sugar para mas moist yung ating red velvet cupcake na mabibake. So, kita ba? Ayan, oh. Lalapit ako dyan. Ayan. Pinahinga ko talaga siya ng matagal para talagang makita niya yung pagka-moist niya pag na-rest. At ayan yung kanyang loob. Madilim kasi dito sa studio kaya ganito yung kulay niya pero sarap. Ang sarap nito kapag merong cream cheese frosting mga manay. Panalong-panalo yung lasa niya. So ayan. Hanggang dito na lang yung recipe natin. Abang pa sa mga iba't ibang recipe na pwede niyong matutunan dito sa aking kusina. Muli ako po ang inyong madiskating nanay at sana matry nyo ang ating moist red velvet cupcakes.